Isipin mo to sandali. Meron kang mahalagang bagay na gustong ibahagi. Hindi lang basta kwento tungkol sa araw mo, kundi isang personal na bagay. Maaaring may problema kang walang ibang nakakaalam. Maaaring may nagawa kang pagkakamali na ikinakahiya mong aminin. O baka may lihim kang matagal nang dinadala at napakabigat na nitong itago. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, kanino mo ipagkakatiwala ang impormasyong yon? Dun ba sa pinakamalakas magsalita sa silid? O sa taong nangingibabaw sa mga usapan? O dun sa kaibigang laging may nakahandang kwento, biro o opinyon bago pa makapagsalita ang iba? Para sa maraming tao, iba ang sagot. Mas madalas kaysa sa hindi, ang naiisip nila ay sa isang mas tahimik na tao. Isang taong hindi laging naghahanap ng atensyon. Isang taong mas nakikinig kaysa nagsasalita. Isang taong mukhang kalmado, mapag-isip at maaasahan. Sa madaling salita, isang introvert. Makikita ang ganitong pattern halos kahit saan. Sa paaralan man, trabaho, pagkakaibigan, pamilya, at maging sa mga posisyon ng pamumuno. Paulit-ulit, mas madalas na ibinibigay ng mga tao ang kanilang tiwala sa mga individual na nagpapakita ng mga katangiang karaniwang iniuugnay sa pagiging introvert. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Ang tiwala ay dapat nakabatay sa katapatan at pagkatao, hindi sa uri ng personalidad. Gayunpaman ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya at pananaliksik sa pag-uugali na may mga katangiang karaniwang taglay ng mga introvert na likas na nakakapagpalakas ng tiwala. Hindi ibig sabihin nito na mas mabuting tao agad ang mga introvert. Hindi ganon. Bawat uri ng personalidad ay may sariling kalakasan at kahinaan. Ang kawili-wiling bahagi ay ito. Maraming introvert na pag-uugali ang hindi sinasadyang nagpapadala ng mga senyales na binibigyang kahulugan ng isip ng mga tao bilang tanda ng pagiging mapagkakatiwalaan. At napakalakas na mga senyales na yon. Kaya ngayon, susuriin natin ang science sa likod ng kung bakit madalas na mas madaling makuha ng mga introvert ang tiwala ng iba, kung bakit mas ligtas ang pakiramdam ng mga tao kapag kasama sila, at kung bakit yung pinakatahimik na tao sa silid ang madalas lapitan kapag may tunay na mahalagang bagay na pinag-uusapan. Baka ikagulat mo ang mga dahilan. Number 1. Nagsisimula ang tiwala kapag nararamdaman ng isang tao na siya ay napakikinggan. Isa sa pinakamahalagang pundasyon ng tiwala ay hindi katalinuhan, hindi rin kumpiyansa sa sarili, hindi rin karisma. Ito ay ang pakiramdam na naiintindihan ka. Isipin mo ang mga taong pinagkakatiwalaan mo sa buhay. Malamang hindi sila yung pinakamatalino o pinakamatagumpay na kakilala mo, pero sila yung mga taong tunay na nakikinig. Kapag kausap mo sila, hindi mo nararamdamang hinuhusgahan ka. Hindi mo nararamdamang pinuputol nila ang sinasabi mo. Hindi mo nararamdamang naghihintay lang sila ng pagkakataong makapagsalita. Sa halip, pakiramdam mo ay pinakikinggan ka. Natuklasan ng mga psychologists na ang aktibong pakikinig ay lumilikha ng malalim na pakiramdam ng koneksyon. Kapag may taong maingat na nakikinig, binibigyang kahulugan ito ng ating utak bilang tanda ng paggalang at pagpapatunay sa ating nararamdaman. At sobrang hinahangad ng mga tao ang ganitong pagpapatunay. Gusto nating maramdaman na mahalaga ang ating mga iniisip. Gusto nating maramdamang naiintindihan tayo. Gusto nating malaman na may tunay na nagbibigay pansin sa atin. Dito kadalasang nagiging mahusay ang maraming introvert. Dahil mas kaunti ang enerhiyang ginugugol nila sa pagsisikap na kontrolin ang usapan, mas madalas silang nagiging mahusay na tagapakinig. Sa halip na laging naghahanda ng susunod nilang kwento o argumento, mas malamang na sila ay nagmamasid, nag-a-absorb ng mga impormasyon at inuunawa ang mga sinasabi na kanilang kausap. At ang resulta ay kahanga-hanga. Nagsisimulang iugnay ng mga tao ang kanilang presensya sa emosyonal na kaligtasan. Sa paglipas ng panahon, nabubuo ang isang pattern. Nagsasabi ng mga lihim ang mga kaibigan sa kanila. Humihingi ng payo ang mga katrabaho. Nagbubukas ng damdamin ang mga kapamilya tungkol sa kanilang mga personal na problema. Hindi dahil hinihingi ng mga introvert ang tiwala, kundi dahil likas itong nabubuo sa paligid ng mga taong nagpaparamdam sa iba na sila ay tunay na napakikinggan. Ang simpleng pakikinig ay naghahatid ng isang makapangyarihang mensahe.
mahalaga ka. At kapag naramdaman ng isang tao na mahalaga siya, sumusunod ang tiwala. Number 2, ang katahimikan ay madalas na nakikitang tanda ng pagiging thoughtful. Isipin mo, nagtanong ka ng isang mahirap na tanong sa dalawang tao. Ang una ay agad sumagot. Yung ikalawa ay tumigil muna ng ilang segundo bago magsalita. Sino ang mukhang mas thoughtful? Karamihan sa mga tao ay likas na pipiliin yung ikalawang tao. Maging patas man ito o hindi, madalas na iniuugnay ng mga tao ang paghinto muna bago magsalita sa mas malalim na pag-iisip. Natuklasan ng mga mananaliksik sa larangan ng social perception na mas madalas tignan ng mga tao bilang mas matalino at mas maaasahan yung mga taong maingat magsalita. Kapag may taong naglalaan ng oras bago sumagot, ipinapalagay ng mga tagamasid na maingat niyang sinusuri ang impormasyon sa halip na basta-basta lang tumutugon. Madalas na tumutugma rito ang mga introvert. Marami sa kanila ang mas gustong mag-isip muna bago magsalita. Pinoproseso muna nila ang mga impormasyon sa kanilang isip, isinasaalang-alang muna nila ang iba't ibang posibilidad, tinitimbang nila muna ang mga kahihinatnan at saka sila tumutugon. Lumilikha ito ng impresyon ng maingat na paghuhusga. At ang tiwala ay nakasalalay sa kakayaang humusga ng tama. Kapag nagpapasya tayong pagkatiwalaan ang isang tao, hindi lang natin tinatanong kung tapat ba siya. Tinatanong din natin kung maaasahan ko ba ang kanyang mga desisyon. Ang taong mukhang thoughtful ay tila mas malamang na umiwas sa mga pabigla-biglang desisyon. Mas malamang na hindi siya magpakalat ng mga maling impormasyon. Mas malamang na hindi siya kumilos ng padalos-dalos. At mas malamang na hindi siya lumikha ng mga hindi kinakailangang problema. Dahil dito mas ligtas siyang tignan at ang pakiramdam ng kaligtasan ay nasa pinakasentro ng tiwala. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng tahimik na tao ay matalino at hindi rin ibig sabihin na lahat ng madaldal ay pabaya. Ngunit madalas na binibigyang kahulugan ng psikolohiya ng tao ang maingat na pagsasalita bilang ebidensya ng maingat na pag-iisip. At ang maingat na pag-iisip ay lumilikha ng kumpiyansa. Kapag naniniwala ang mga tao na maingat na pinipili ng isang tao ang kanyang mga salita, mas malamang ding maniwala silang maingat niyang pinipili ang kanyang mga kilos. Number 3, mas kaunting magsalita, mas malaking epekto. May isang kawili-wiling prinsipyong psikolohikal na tinatawag na scarcity o kakapusan. Likas na mas pinahalagahan ng mga tao ang mga bagay na tila limitado, mas kanais-nais ang mga produktong limited edition, mas mahalaga ang mga bihirang pagkakataon, mas makahulugan ang mga eksklusibong karanasan. At nakakagulat man, naangkop din ang prinsipyong ito sa komunikasyon. Isipin mo na lang, may isang katrabahong halos buong araw nagsasalita, may isa namang bihirang magsalita. Kapag yung ikalawa ay nagbigay ng opinyon, ano ang mangyayari? Nakikinig ang mga tao. Nagkakaroon ng bigat ang kanyang mga salita. Bakit? Dahil hindi niya nilubog ang kanyang mensahe sa walang katapusang ingay. Maraming introvert ang likas na nakikipag-usap sa ganitong paraan. Sa halip na magsalita ng tuloy-tuloy, maingat nilang pinipili ang tamang pagkakataon. Dahil dito nagsisimulang iugnay ng mga tao ang kanilang pananalita sa kahalagahan. Hindi nila namamalayan, iniisip nilang kung nagsasalita ang taong ito, malamang may mahalagang dahilan. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng credibility. Nagsisimulang ituring ng ating isip ang kanilang mga kontribusyon bilang mahalagang senyales sa halip na karaniwang ingay lang sa paligid. Makikita ito sa mga pagpupulong sa trabaho. Minsan may empleyadong halos walang sinasabi sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos ay magbibigay siya ng isang obserbasyon. Biglang mapapalingon ang lahat sa kanya at makikinig ang buong silid. Nagiging mahalaga ang kanyang komento dahil hindi ito nakikipagkumpetensya sa napakaraming mga naunang pahayag. Hindi ito nangyayari dahil may lihim na kaalaman ang mga introvert. Nangyayari ito dahil ang piling komunikasyon ay lumilikha ng mas mataas na pagpapahalaga. Sa social psychology, mas nagiging malakas ang isang senyales kapag ito ay bihira. At ang malalakas na senyales ay nakakaapekto sa tiwala. Mas madalas pagkatiwalaan ng mga tao ang mga individual na ang mga salita ay tila sinasadya at pinag-isipan, sa halip na otomatiko at walang pakundangan.
Habang mas bihirang magsalita ang isang tao nang walang malinaw na layunin, mas seryoso namang pinakikinggan ng iba ang bawat salita na kanyang binibitawan. Number 4. Hindi sinasadyang naiiwasan nila ang maraming pagkakamaling sumisira sa tiwala. Nakakagulat kung gaano kadaling masira ang tiwala. Karamihan sa mga tao ay hindi nawawalan ng tiwala dahil sa isang malaking pagtataksil. Mas madalas nawawala ito dahil sa mga maliliit na pangyayari, tulad ng isang padalos-dalos na komento, isang pangakong hindi natupad, isang pagkakaiba sa mga sinabi, isang chismis, isang pagmamalabis, o isang lihim na naibahagi sa maling tao. Unti-unting naiipon ang mga sandaling ito hanggang sa mapalitan ng pagdududa ang dating kumpiyansa. Dito nagkakaroon ng kakaibang kalamangan ang pagiging introvert. Habang mas maraming nagsasalita ang isang tao, mas marami rin siyang pagkakataong magkamali. May kaakibat na panganib ang bawat pag-uusap. Pwedeng magkamali ang pagkaunawa sa bawat pahayag, pwedeng mapalabis ang bawat kwento, pwedeng may masaktan sa bawat opinyon. Habang mas maraming salitang lumalabas sa bibig mo, mas tumataas ang posibilidad na may isa rito na makakasira ng tiwala. Dahil mas mapili ang mga introvert sa kanilang komunikasyon, likas nilang nababawasan ang mga ganitong pagkakataon. Muli, hindi ito nangangahulugang mas mabuti silang tao. Binabawasan lamang nito ang posibilidad ng pagkakamali. Halimbawa, may tsismisan sa usapan. Ang taong laging kasama sa bawat usapan ay mas malamang na hindi sinasadyang makapaglabas ng mga kompidensyal na impormasyon. Samantalang ang taong hindi gaanong nakikilahok ay may mas kaunting pagkakataong magkamali sa ganitong paraan. Ganon din sa labis na pagbabahagi ng mga personal na detalye, pagmamalabis sa kwento o pagbibigay ng mga pangakong hindi naman kayang tuparin. Ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa reputasyon na napakahalaga ng pagiging consistent. Maingat na inoobserbahan ng mga tao kung tugma ba ang kilos ng isang tao sa kanyang mga salita. Kapag nakakita sila ng mga pagkakasalungatan, bumababa ang tiwala. Sa pamamagitan ng mas maingat na pagsasalita, maraming introvert ang nakakaiwas sa paglikha ng mga kontradiksyon sa simula pa lang. Dahil dito madalas silang nakikitang maingat at mapagkakatiwalaan sa pag-handle ng mga impormasyon. At ang pagiging maingat sa mga lihim ay isa sa mga katangiang pinakapinagkakatiwalaan ng mga tao. Pinagkakatiwalaan natin ang mga taong marunong magtago ng mga impormasyon. Pinagkakatiwalaan natin ng mga taong hindi basta inuulit ang mga ibinabahagi sa kanila ng iba. Pinagkakatiwalaan natin ang mga taong hindi lumilikha ng mga hindi kinakailangang ingay. Minsan, hindi nabubuo ang tiwala dahil sa mga bagay na sinasabi ng mga tao. Napoprotektahan ito dahil sa mga bagay na pinipili nilang huwag sabihin. Number 5, ang kalmadong enerhiya ay nagpaparamdam ng kaligtasan sa mga tao. Patuloy na binabasa ng mga tao ang mga emotional signals ng iba. Kahit hindi natin namamalayan, sinusuri natin ang mga mukha, boses at kilos ng mga tao para makakuha ng mga pahiwatig. Parang tinatanong natin ang ating sarili, matatag ba ang taong ito? Magpapanik ba siya kapag may problema? Kaya ba niyang harapin ang mga mahihirap na sitwasyon? Sobra ba siyang magre-react? Ayon sa mga pag-aaral sa social psychology, malaking bahagi ng tiwala ang emosyonal na pagiging predictable o hindi pa bago-bago. Mas ligtas ang pakiramdam ng mga tao sa mga individual na ang mga reaksyon ay tila matatag at kontrolado. Maraming introvert ang nagpapakita ng ganitong uri ng katatagan. Hindi dahil wala silang malalakas na emosyon. Meron din sila. Ngunit madalas nilang pinoproseso ang kanilang mga damdamin sa loob bago ito ipakita sa labas. Dahil dito nagmumukha silang mas kalmado at kontrolado, at ang pagiging kalmado ay nagbibigay ng kapanatagan. Isipin mong nasa isang nakaka-stress na sitwasyon ka. Maaring nakakaranas ng matinding turbulence ang sinasakyan mong eroplano. Maaring bumabagsak ang isang mahalagang proyekto sa trabaho. Maaring may biglaang emergency sa pamilya. Sa mga ganitong sandali, likas na naghahanap ang mga tao ng emosyonal na sandigan. Naghahanap sila ng taong mukhang kalmado, taong hindi nagpapalala ng kaguluhan, taong nagpaparamdam na kaya pang ayusin ang sitwasyon. Tinatawag ito ng mga psychologists na emotional contagion. Nakakahawa ang emosyon, nakakahawa ang takot, nakakahawa ang pagkabalisa. Ngunit nakakahawa rin ang pagiging kalmado.
Kapag may taong nananatiling mahinahon sa gitna ng kawalan ng katiyakan, naaapektuhan niya ang emosyonal na kalagayan ng mga tao sa paligid niya. At malaki ang epekto nito sa tiwala. Naiisip ng mga tao, kung kalmado pa rin siya, baka magiging maayos din ang lahat. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming introverted leaders ang mahusay humawak ng mga krisis. Habang ang iba ay agad-agad kumikilos, sila naman ay humihinto muna, sinusuri ang sitwasyon at saka tumutugon ng may pag-iingat. Ang kanilang kalmadong pag-uugali ay lumilikha ng kumpiyansa, at ang kumpiyansa ay lumilikha ng tiwala. Sa maraming pagkakataon, hindi yung taong pinakamaraming sinasabi ang pinagkakatiwalaan, kundi yung taong tumutulong sa lahat na manatiling matatag. At number 6, ang mystery effect ng mga introvert. Narito ang isa sa pinakakakaibang natuklasan sa social psychology. Kapag kakaunti lang ang alam ng mga tao tungkol sa isang tao, madalas nilang pinupunan ang mga nawawalang impormasyon gamit ang kanilang mga sariling palagay. At kadalasan positibo ang mga palagay na yon. Ayaw ng mga tao sa kawalan ng katiyakan. Palaging sinusubukan ng ating isip na kumpletuhin ang mga nawawalang detalye. Kaya kapag ang isang tao ay nananatiling pribado at hindi gaanong nagbubunyag ng sarili, nagsisimulang mag-isip ang iba kung ano talaga siya bilang tao. Malapit ito sa konseptong tinatawag na halo effect. Kapag may isa kang positibong impression tungkol sa isang tao, mas malamang na ipalagay mong meron din siyang iba pang magagandang katangian. Maraming introvert ang hindi sinasadyang nakikinabang dito. Dahil mas kaunti ang impormasyong ibinabahagi nila, mas madalas ay pinapalagay ng mga tao na meron silang mga kanais-nais na katangian. Ina-assume nilang matalino sila, ina-assume nilang mapagmasid sila, ina-assume nilang may lalim ang pag-iisip nila, ina-assume nilang mature sila. Halimbawa, may isang tahimik na estudyante sa isang silid-aralan. Bago pa man siya magsalita, madalas nang isipin ng kanyang mga kaklase na may taglay siyang nakatagong talino. Samantala, yung madaldal na estudyante naman ay naipakita na ang kanyang mga kalakasan at kahinaan. Ang mga introvert ay nananatiling bahagyang misteryoso, at ang misteryo ay maaaring maging napakalakas. Siyempre hindi palaging tama ang mga palagay na ito. May mga tahimik na taong napakatalino, meron din namang hindi. May mga tahimik na mapagkakatiwalaan, meron din namang hindi. Ngunit sa pananaw ng psikolohiya, madalas na iniuugnay ng tao ang katahimikan sa lalim ng pagkatao. Habang mas kaunti ang impormasyong alam nila, mas malaki ang espasyong natitira para sa kanilang imahinasyon. Nagbibigay ito ng kalamangan sa unang impresyon. Madalas na nabibigyan ng mga introvert ng benefit of the doubt. Ipinapalagay ng iba ang mga magagandang katangian bago pa man magkaroon ng konkretong ebidensya. At kapag nagsimula ng mabuo ang tiwala, maaari pa rin itong palakasin ng tinatawag na confirmation bias. Nagsisimulang mapansin ng mga tao ang mga kilos na sumusuporta sa kanilang unang positibong impresyon. Ang resulta ay isang siklo kung saan ang mga introvert ay madalas magmukhang mas mapagkakatiwalaan kahit hindi pa nila lubos na napapatunayan ang kanilang sarili. Maaaring hindi ito palaging patas, ngunit isa itong kamanghamangang halimbawa kung paano gumagana ang perception ng mga tao. Kung siyentipikong susuriin, bakit nga ba mas madalas na pinagkakatiwalaan ang mga introvert? Hindi dahil mas mabuti silang tao, hindi dahil otomatiko silang mas matalino, mas mabait o mas tapat kaysa sa iba. Mas kawili-wili ang tunay na paliwanag. Maraming katangiang karaniwang iniuugnay sa pagiging introvert ang tumutugma sa mga psikolohikal na sangkap na bumubuo ng tiwala. Maingat silang nakikinig, pinaparamdam nila sa iba na sila ay naiintindihan, nag-iisip sila bago magsalita, mapili sila sa kanilang komunikasyon, nakakaiwas sila sa maraming pagkakamaling sumisira sa tiwala, nagpapakita sila ng pagiging kalmado sa gitna ng mga mahihirap na sitwasyon, at dahil mas kaunti ang kanilang ibinabahaging impormasyon, madalas na pinupunan ng iba ang mga kakulangan gamit ang mga positibong palagay. Higit sa lahat, maraming introvert ang bumubuo ng relasyon sa pamamagitan ng pagiging consistent, hindi sa pamamagitan ng paghahanap ng atensyon. At ang pagiging consistent ang tunay na pundasyon ng tiwala. Sa pinakapayak nitong anyo, ang tiwala ay tungkol sa kaligtasan. Kaligtasang magbahagi, kaligtasang maging vulnerable at totoo sa sarili, kaligtasang umasa sa isang tao kapag naging mahirap ang mga sitwasyon.
Ang mga taong pinaka-pinagkakatiwalaan natin ay hindi palaging yung pinakamalakas magsalita, pinaka-nakakatawa o pinaka-karismatiko sa silid. Kadalasan sila yung mga taong tahimik na ipinapakita ang kanilang pagiging maaasahan ng paulit-ulit. Sila yung mga nakikinig habang nagsasalita ang iba. Sila yung nananatiling kalmado habang nagpapanik ang iba. Sila yung nagsasalita ng may layunin, hindi lang para mapansin. Sa isang mundong ang lahat ay nagsisikap mapansin, may kakaibang kapangyarihan sa isang taong nagpaparamdam sa iba na sila ay tunay na nauunawaan. At marahil, yan ang dahilan kung bakit paulit-ulit nating nakikita na yung pinakatahimik na tao sa silid ang siyang nagiging taong pinaka-pinagkakatiwalaan ng lahat. Shoutout sa mga nanood ng reaksyon mo ang binabantayan ng mga introvert. Shoutout kay Ruby Ebat. Sabi niya, Sir AP, salamat po kasi may ganitong usapin sa mga katulad kong introvert. Matagal na po ako nakasubaybay sa inyo. Silent viewer po ako, sir. Lahat ng topic nyo ganun po ako. Kaya po lalo ko napapatunayan na isa talaga akong introvert person. Interesting po talaga lahat ng topic nyo. God bless po. Sabi naman ni Elsa Fampulme, hindi ko ugaling magtagal sa mga gatherings. Lalo at maraming bida-bida, pero kilala mo naman kung ano ang pagkatao nila. At ayon naman kay Marie the Lightworker, good evening po Sir AP. Totoo po lahat yung sinasabi nyo sa episode na to. Bilang introvert, madali naming mabasa ang tao sa pamamagitan ng kanilang body language o micro-expressions ng kanilang mukha o kaya sa tono ng kanilang boses. Bagamat tahimik kaming nagmamasid, hindi nila alam na nababasa ko na sila. Salamat po Sir AP. God bless always. At shoutout din kay Gretchen Marie Kayanan, Renan Tedamgo, Ramlat, Emma Villanueva, Joel Estrada Manaog, Edita Miyamoto, RJ Mera, Annalyn Granada, Pax Tumulak, Cairo Den Adi, Joyce 26, Jola Short Video, Mario Alipit, Glenn Adversario, Bern Abe, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.